Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong pag-uusap interview ni Attorney Rowena Guanzon and Professor Malo Tikia. Ang ganda yung usapan nila. Yung pagdala ng group effort ng Marcos administration, pagkidnap nila kay Tatay Digong sa Netherlands. Sabi ni Attorney Bing, it's a major political blunder o mistake of Bongbong Marcos. At 3 senaryo, kahit anong mangyari kay Tatay Digong, makabalik siya ng buhay o manatili siya doon, at kung mamamatay si Tatay Digong, ay siguradong mananalo at mananalo pa rin si BP Sara. O, pakinggan natin. I will not. We are a sovereign country. Yung sa ICC. I will not. Diba? Na ganun si Bongbong. I will not. Kaya mo. I will not. We are a sovereign country. We will not surrender our citizens. Kaya, anong ginawa? Ano nangyari? Diba? Anong ginawa niya? Pinagplanuhan. Nakita natin sa revelation ng mga Marines kahapon, may pondong binigay. Lalo na doon sa ICC pumunta dito. Lahat ng meeting is sa private hotels. Hindi naman sa government. Walang tiningnan na data. Ilan lang ang selected na kaya ka magtataka kasi yung unang sabi ng ICC, sino ang mga magwi-witness? Bakit wala pa palang nagwi-witness? Ba't nyo tinangay doon? Diba? So makikita mo, sandali lang, paano ka ba nag-decide? Bakit sabi mo, sovereign natin yan, paglalaban ko yan, tapos bigla mong pinadala? Pero doon siya nagkamali, ha? Doon. In terms of Hindi na yan- political move. Tapos That was diba, a major boo-boo. linibing si tatay nila. Siya nagsabi na ako'y nagpapasalamat sa ginawang ganito ni Juan. Tapos No. anong ginawa? He just made Digong a martyr. Yes. Diba? And if he dies there, God forbid, Ay, oo. BP Sara will win by a wide Oo, margin. kasi tatlong senaryo yan. Maibalik, siyempre, kasama sa kampanya, matindi rin. Hindi maibalik, ay, matindi rin. Dahil yung anak, di ba? Tinan mo ang ginawa sila, pati tatay. Pag namatay doon, Lalo na. ako, Bing. Lalo na. Kung yung kay Cory, ganun lamang, nagsasakit, nanalo ang anak. Na hindi wala namang plano-plano si Pinoy. Yes. Itong kay Inday Sara, talagang mahihirapan sila dyan sa ginawa nila. Yan. So, I agree it's a major bobo o political blunder yung ginawa nila doon. I don't know. Yung calculation nila na sino ba yung nagsabi? Si Justice, retired Supreme Court Justice Tiham. It's common sense, it's very obvious. Political persecution ang ginawa nila. Gusto lang nilang mawala ang mga Duterte sa political equation sa Pilipinas. Kaya ginawa nila yon, dinala nila, nirendisyon, sinorender, kinidnap si PRRD doon. Kaya lang, hindi nila naisip yung repercussion. Unang resulta, yung midterm election na lang eh. Si Congressman Toby Chanco ang umamin. Nung hindi pa nila kinidnap si PRRD, maraming kandidato ng alyansa na sa mga surveys nila, panalo sa Mindanao. Ibig sabihin, ang pinipili ng mga voters noon, pick up yan, mga sa alyansa. Ganyan ako noon eh. Meron akong pinipili sa alyansa, may pinipili ako sa PDP Laban. Ganyan ako noon, nung hindi pa nila kinidnap si Tatay Digong. Kaya lang nung kinidnap nila, wala na. Kung ano yung sabihin ni BP Sara, PDP, yun na yun. Duterte, sige, Duterte. Plus 2, yes, plus 2, sige, yun na lang. Wala nang iba. Yun ang nakita nila sa survey ng alyansa. Nung hindi pa nila kinidnap si Tatay Digong, may mga pumapasok sa Magic 12 na taga-alyansa sa Mindanao and part of Visayas. After yung kidnapping, wala na. Zero na sila. Kaya hindi na nila tinuloy yung mga campaign rallies nila sa Mindanao after
yung pagkidnap nila kay Tatay Digong. Yun ang unang resulta sa kanilang kautso-utsuhan. Kautso-utsuhan. So ngayon, yan na. Sabi ni Tatay Digong, tinanggap niya ng kapalaran niya. I might die in prison and I have accepted my fate. I serve my country to the best. I am a loyal public servant to my people and I want to be remembered that way. Yes. Hindi ka namin makakalimutan, Tatay Digong. You're the best president we ever had. At ngayon, sa election 2028, ibubuhos namin ang galit sa mga nag-group effort sa'yo. So, whatever happens, bahala na ang Diyos. Kung makauwi ka ng buhay, salamat sa Diyos. Pag makauwi ka ng buhay bago 2028, nako, mananalo si BP Sara. Dahil kasama ka sa kampanya tatayo ka lang sa stage, wala na. Pag hindi ka makauwi ng buhay, nakakulong pa rin. Ganon pa rin ang simpatya ng taong bayan sa iyo. BP Sara pa rin. Nakunod, hindi naman sana. Pag mamatay ang Tatay Digong sa ICC, wala na. Finish na sila. Kaya magdasal kayo, mga kakamping, mga Marcos loyalist, na sana walang mangyari kay Tatay Digong kung gusto nyo pang may pag-asa kayong manalo. Former Ombudsman Conchita Morales, sinasabi rin yan, if Digong dies, Sara Duterte will become more and more popular. So ano ngayon? Siguro, may pagsisisi ba sila? O ang Pangulo sa desisyon niyang padala doon? I don't know. Nakakatulog ba sila ng mahimbing? After all, yung ginawa ng Duterte sa kanila, yon, pinalibing ng buhay yung tatay nila. Nanalo sila ng dahil sa suporta ng Duterte. Kahit ang mga dilawan, yung, I think, Eren Tanyada, yung presidente ng Liberal, sinabi niya yan. Kung hindi nakipagtayap ang Marcos sa Duterte, matatalo si Marcos noong 2022. Anong sinukli nila sa tulong ng Duterte? Yan, kinidnap ang ating Tatay Digong. Kaya, lentik lang na walang gante. Tignan natin sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa balay sa natagaan na Mogero. So muuna ni ang ilang atop. Sako lang gyud in town apan ang ngero nga naa sa babaw buslot na gyud mo nga gi sako na lang ang ilang gi atop. So luwig kayo ang ilang pagpuyo, mga sako lang nga gisumpay-sumpay. Kay buslot naman ang ngero. So muna ni ang ilang pagpuyo. So diri na sila magigda. O karon te pila na ni katuig ang inyong balay nga sako lang gyud in taon ang gipang butang kay ang inyong ngero buslot na. Lima na gid mi diri aka kuan tuig sa kuan mo ang payag nga. So kuan gyud te balisod gyud kay Kayo kay kuan. Ang gid ni tanan sa sako na lang gid ang among gi kuan tapak. sako na lang ang inyong gitapa kay tulo na gyud tanan. Oo, so ang inyong atop nga yero te pila na nga katuig? Lima na kato. 5 na katuig, so mga buslot na tanan. Oo. Ang abuhan manggani namo di na namo gakakuanan kay tulog na jud. Bisan ang inyong abuhan. So kung example tay magulan nga gabi asa man mo magigda diri lang gyapon sa inyong sala gyapon. O diri aram. So maulan na nagyud mo. Ulan na gid ni kung kuan. Gaulan. So unsay trabaho dayto sa imong bana? Mag-uumara. Mag-uumara. Oo, so
Sa sukad sa 5 na katuig te wala gyud mo nakapalit og yero nga inyong ika-atop. Wala jud. Kay kuan perminti baya kuan lisod kaayo ang mag-uuma kung wala kay financing. Lisod kaayo. Nagpasalamat ko sa kuan unang-una sa kuan Ginoo. Isa siya sa kuan naghatag og talangin nga matagaan mi og kuan. Lagi te. Salamat po sa nag-sponsor. So nakailak si ate sa ilang kalisod. So kuan gyud tungod daw sa ilang. Sige te, salamat.